Chapter 2. Alas 8 na ng gabi, maaga niyang inayos ang mga susuotan para sa unang araw niya sa trabaho para hindi na siya mahirapan bukas. Apat silang nasa silid na naghahati-hati rito. Swerte niya lang at nakuha niya ang kama sa bandang itaas kaya naman ay may privacy siya. Ngunit kahit naman na may harang ang kama niya ay nagtalakbong na lang din siya para hindi makaistorbo sa mga kasama niya sa silid. Ang dalawa kasi na kasama niya ay mga nurse na nag-straight duty at nagpapahinga na ngayon, samantalang ang isa naman ay isang dealer sa casino na nasa malapit at naghahanda na para pumasok. Habang nakatalakbong siya ay bukas naman ang maliit na flashlight na debaterya para makita niya ang kanyang mga inililista. Dahil bukas na ang unang araw niya sa trabaho ay dapat ay ngayon pa lang ay alam niya na kung papaano niya babudgetin ang kanyang magiging sweldo. 30,000 pesos na sweldo ko kada buwan, minus 3,500 na bayad sa upa ng bed space, tapos 2,500 naman sa bills ng kuryente at tubig, so, 6,500 na kaagad iyon. Pamasahe ko sabihin na natin nasa 1,500 kung mag-jeep lang ako, aniya pa bago napahinto ngunit napailing ulit. Ay hindi, 2,000 na lang pala baka kailangan na mag-taxi. Tama ilalagay ko 2,000. So, 6,000 minus 2,000, 8,000 na agad iyon. Saka, minus 10,000 ang ipapadala ko kala nanay kada buwan pangkain nila, at yung 5,000 na hulog ko sa utang ko kala nanay, at isama pa iyong utang ko sa phone credit para sa cellphone ko na 2,000. 25,000 na agad iyon, may matitira pa sa akin na 5,000 pesos. Tamang-tama na iyon para pang savings ko, masaya niya pang sabi na tila kinikilig. Ngunit agad din niyang binawi ang saya ng tila ay may makalimutan. Ay putya, pagkain pa pala. Ano iyon? Hindi ako kakain. Saka load pa pala. Napasapaw siya sa kanyang noo at tinignan ang kanyang listahan. Pinagmasdan ang mga inilista niya roon na pwede niya pang i-adjust dahil sigurado siya na kahit may kalakihan ang kanyang sweldo ay tiyak na magkukulang iyon. Bahala na, aniya at itinigil na ang kanyang ginagawa. Tiniklap niya ang papel at itinago iyon sa ilalim ng unan niya pagkatapos ay napatingin sa kisame. Muli siyang napangiti, nagpapasalamat dahil sa sandaling lubog na siya at tila wala ng pag-asa ay bigla siyang natanggap sa trabaho. Alam niya na ito na ang magiging simula ng mga opportunities niya rito sa Maynila, at ang starting na sweldo niya ay talagang promising. Kaya naman ay aalagaan niya ang kanyang trabaho kahit na anong mangyari, hanggang sa magkaroon pa siya ng ibang opportunities, trabaho na pwede niyang applyan na mas malaki ang bayad. Hanggang sa makapag-ipon siya, mabilihan niya ng bagong kalabaw ang mga magulang niya, na mabawi niya ang lupa na isinanla ng mga magulang niya para sa pagpapaaral sa kanya. Hanggang sa makabili siya ng sariling bahay at lupa, negosyo, kotse at kung ano-ano pang gusto niya. Alam niyang mararating niya iyon, hindi man ngayon, pero balang araw. Lord, thank you po, bulong niya pa pagkatapos ay napaupo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Maaga pa naman at alam niyang gising pa ang nanay niya. Hindi niya pa nasabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkakatanggap niya sa trabaho, kaya talagang excited siya na sabihin sa mga ito ang tungkol sa pagtanggap sa kanya sa trabaho. Ilang ring lamang sa kanyang telepono ay sumagot kaagad ang kanyang nanay. Nay, may maganda po akong balita, natanggap na po ako sa trabaho. Nay, mahinang sabi niya pa at baka magising ang mga kasama niya sa silid. Aba, magandang balita nga iyan. Mabuti naman kung ganun at may silbi rin naman pala ang pagpunta mo dyan. Rinig niya pang sabi nito mula sa kabilang linya. Tipid siyang napangiti, di ba, Nay? Sabi ko naman sa iyo kaunting tiyaga lang talaga. Ito, Nay, simula na po ito. Makakabawi na po ako, aniya. Buti naman talaga, akala ko ay tatagal ka dyan sa Maynila na walang trabaho. So ano, kailan ka makakapagpadala? Tanong ng kanyang ina kaya naglaho ang ngiti sa kanyang labi. Napabuntong hininga siya, bali, Nay sa sweldo po, sa katapusan po iyon. Sa katapusan pa, abaang, tagal naman nun, anong kakainin namin ng mga kapatid mo? Hayaan na lang namin magutom ang mga sarili namin at hintayin ang padala mo sa katapusan. Hindi mo ba pwedeng i-advance iyan? Gawan mo naman ng paraan, anak, utos ng kanyang nanay na hindi niya alam kung paano niya ba magagawa ng paraan. Nay,
Ang pangit naman po ata kung mag-cash advance po agad ako sa trabaho, baka po ma-badshot ako. Kabago-bago ko po dahilan niya pa sa kanyang ina at baka mahabag ito sa kanya. Hindi naman siguro iyan, kung mag-cash advance ka naman sa sweldo mo naman ibabayad iyon. Alam ko iyan anak, aba kahit na hindi ako nag-aral ay hindi ako malalamangan sa ganyan. Kaya gawan mo ng paraan iyan, talakpan ng nanay niya. Hindi na siya nagsalita, hindi na siya nagdahilan na baka hindi niya magawa. At kagaya ng lagi niyang sinasabi ay, sige po, Nay, gawan ko po ng paraan, aniya na lang para matapos ang pag-uusap nila. Matapos niyang magpaalam ay ibinaba niya ang telepono. Akala pa naman niya ay makakadagdag sa kasiyahan niya ang magiging reaksyon kapag nalaman na ng mga ito ang tungkol sa trabaho niya, ngayon ay nadagdagan pa ang problemayan niya. Bahala na bukas, bulong na lang niya bago natulog na. Kagaya ng sinabi niya sa kanyang boss ay 5 AM pa lamang ay nasa company na siya, mabuti na lamang ay na-endorse na siya ni Mr. Salazar sa reception ay ibinigay sa kanya ang susi ng opisina ng kanyang boss kaya naman ay naisipan na niyang umakyat at tignan kung ano ang maaari niyang gawin sa opisina habang hinihintay ito. Pagpasok niya ng opisina ay nakita ang bakanteng mesa na nasa labas, mukhang iyon ang magiging pwesto niya sa opisina kaya naman ay doon niya inilapag ang kanyang mga gamit. Sunod ay pumasok na siya sa loob ng opisina ni Mr. Salazar, at nakita niya rin na malinis na iyon at wala nang dapat iligpit o ayusin kaya naman ay iginala na lang niya. Ang tingin sa paligid, tila sinaulo ang mga lalagyanan ng files o kung ano-ano na pwedeng lutos nito. Binuksan niya ang aircon at ang humidifier at nag-spray ng air freshener para pagdating ng kanyang boss ay malamig na sa opisina. Sunod doon ay lumabas siya at naglagay ng coffee sa coffee maker para mamaya ay nakahanda na rin iyon pagdating ng kanyang boss. Psst, ikaw ba yung bago? Rinig na tanong niya mula sa may pinto. Napalingon siya at nakita ang isang babae na matangkad at nakasuot din ng office attire, maganda ito at sexy, kita rin ang cleavage nito, kulot ang buhok at maganda ang makeup. Ang taray naman pala ang aurahan dito, hindi ako prepared. Kahit pa na nakataas ang kilay nito ay nginitian niya ito. Good morning, yes, I'm Hestia Coronel, the new secretary of Mr. Salazar. How can I help you ma'am? Tanong niya at mas tinaasan siya nito ng kilay. Miss Coronel, I'm Kelly Anderson, pagpapakilala nito at tumayo ng diretso sa kanyang harapan. Ngayon na bago ka rito sa opisina ay dapat kilala mo ang mga taong kailangan nating alin mo. Remember your position here as secretary, just secretary, huwag kang magtatangka ng kung anong pakay kay Sir Raven, kasi he is taken. Maliwanag ba? Tanong pa nito habang nakapamaywang. Tumanggaw siya, hindi pa rin naaalis ang ngiti sa labi niya. Yes, don't worry ma'am, I know my position here as secretary and it will stay professional. I assure you that, mabuti naman kung ganun. Basta kung may nakikita ka na umaaligid kay Sir Raven sasabihin mo agad sa akin, ha? Dahil sa sinabi nito ay napataas ang kilay ni Hestia. Napatanong niya kung sino ba o ano ang babaeng ito sa buhay ng boss niya, ganoon pa man ay hindi na siya nagtanong at baka mabadshot siya. Good morning, Miss Coronel, tinig na narinig niya matapos ang katok sa pinto. Nakita niya na isang babae ulit iyon. Napatingin ito kay Kelly at tila. Hindi ito inaasahan na makita roon. Miss Kelly, I didn't know you're here. Good morning Sandra, aalis na rin ako, kinausap ko lang si Miss Coronel, pagdadahilan nito bago napatingin sa kanya, remember our deal, Miss Coronel. Aalis na ko, huwag kang magkakamali, sabi nito pagkatapos ay lumabas na. Napakunot ang noo ni Hestia sa sinabi nito. May deal kayo ni Miss Anderson. Tanong ng babae sa kanya. Umiling si Hestia. Ewan ko doon, wala naman kaming deal pero sinabi niya na lagi ko tatandaan ang lugar ko bilang secretary at sabihin sa kanya kung may umaaligid kay Sir. Dahil sa kanyang sinabi ay natawa ito. Oh my, huwag mo nang isipin iyon si Kelly. Ma'am, matanong lang kita, sino ba iyon? Girlfriend ba iyon ni Sir? Hindi niya maiwasan na itanong sa babae. Sino? Si Kelly. Tanong nito at tumanggaw si Hestia. Nako. Hindi. Huwag mong pagpapansinin iyon si Kelly, ganyan lang talaga iyan sa mga bago, lalo na at dito sa opisina ni Sir Salazar. Pero si Kelly, taga-Treasury Department siya,
Doon sa 5th floor ang opisina niya at medyo nga curious sila sa bagong secretary ni Mr. Salazar, ganyan iyan naninindik ng mga bago kaya maglingat ka sa kanya. Ay kaloka, akala ko pa naman. Kung sinong kamag-anak ni Sir, empleyado lang din pala. Muntik na akong maniwala na girlfriend siya ni Sir. Si Sir, nako hindi, marami lang talaga nagkakagusto kay Sir, pero single iyon. Kaya marami rin umaaligid sa kanya kagaya ni Kelly, umaasa na matulad sa kwento ni Cinderella, nakangiti pang sabi nito. Ay ganun ba? Buti naman, aniya at kumunot ang noo nito na tila nag-assume na sa kanya kaya binawi niya ang sinabi niya. What I meant is, buti naman na wala pa, pero parang imposible naman na walang girlfriend si Sir. Sa yaman niyang iyan at guwapo. Wala. Ay wait, ma'am sino ka po pala? Tanong niya dahil kanina pa niya katsikahan ito at hindi niya man lang nalalaman ang pangalan. Tipid na ngumiti ito at nakipagkamay. I'm Sandra Villard, I'm the HR supervisor, and ako rin ang naging temporary secretary ni Sir nung umalis ang secretary niya dati. Hala, siya pala ang HR. Chumika-chika pa naman ako. Nanlaki ang mata niya. Ay, ma'am. Hello po. Nako pasensya na po at chumika ako. Wala iyon. And just call me Sandra. By the way ang aga mo, napatingin ito sa kanyang relo pambisig. Pero I think that's perfect so I'll have time na i-tour pa kita bago dumating si Sir. Sabi nito at iniabot sa kanya ang isang leather notebook. Here the schedule of Mr. Salazar for the whole week. Maswerte ka at wala siyang masyadong meeting today, except sa board meeting mamayang. Okay po, ma'am noted po. Aniya at binuklat ang notebook upang tignan ang schedule ng kanyang boss. Nakita niya nga na wala itong masyadong schedule ngayon at bukas pa magiging hectic ang schedule nito. May inabot pa sa kanya ang babae, and this one ay ang ilang guidelines na kailangan mo soluhan sa trabaho mo, bylaws and rules ng kumpanya, and this one naman ay ang ilang notes ko about kay Sir Salazar, malapad ang ngiting sabi nito. Ang bait naman pala ng ma'am ng HR, at nagbigay pa ito ng notes about kay Sir Salazar, malaking tulong ito sa akin lalo na at maiwasan ko ang mabad shot kay Sir. As can you see, nakalagay dyan na 8 AM sharp ay nasa opisina na siya, hindi naman strict iyon sa late kaya ayos lang na malate ka. When it comes naman sa uwian huwag kang uuwi agad, mag-overtime ka kahit wala na siya. Mabait naman si Sir medyo may pakamasungit iyon at strict at of course perfectionist. Napatango siya, sige po. Ma'am noted po. And don't forget his coffee every morning, gusto niya ay creamy at 3 cups arang asukal, bilin pa nito at muli siyang napatango. Hindi niya akalain na mahilig pala sa sweet ang kanyang Sir. May cafeteria rito, maaga pa naman we can eat breakfast pa, then I'll tour you around, pag-aaya pa nito bago sila umalis ng silid. Habang naglalakad ay hindi niya alam kung tamang timing ito. Pero mukhang mabait naman ang kanyang ma'am kaya susulitin niya na ito. Ma'am, alam ko po baka kakapalan ng mukha itong itatanong ko lalo pa at first day ko po ngayon, pero ma'am. Pwede na po ba mag-cash advance? Emergency lang kasi kailangan lang. Napahinto ito sa kanyang sinabi, pinakatitigan siya at tila halata din na hindi inaasahan ang sasabihin niya. Hindi na siya magtataka kung gini-judge na siya nito ngayon. O lupa, kainin mo ako. Ma'am never mind na po pala. Kalimutan mo na po ang sinabi ko, bawi niya sa sinabi niya. Umiling ang babae, no, medyo I'm not expecting na itatanong mo iyan, ngayon lang ako naka-encounter na nag-cash advance ng unang araw pa lang sa trabaho. Kaya nga po, hehe, nahihiya niyang sabi at parang nais na lamang magtago sa ilalim ng lamesa. But it's not possible, kaso dahil si Sir Salazar ang boss mo, kailangan ng approval niya, wait, I have a form here, sabi nito at binuklat ang kanyang clipboard at may inabot sa kanya. Here, ipapirma mo na lang ito sa kanya then bigay mo sa akin para ma-process natin sa accounting. Naglakad si Raven paakyat sa kanyang opisina, pagkabukas niya ng pinto ay ang bagong secretary ang agad bumungad sa kanya. Maayos ang damit nito, hindi daring at mukhang kagalang-galang. Pero hindi rin naman sobrang balot na balot. Naka-makeup rin ito ngunit hindi makapal ang kolorete. Bumagay sa kanya ang salamin nito. Bukod pa roon ay nakita niya ang malaking ngiti nito sa kanya. Good morning, sir. I'm Hestia. Yes, I know you. Hindi mo kailangan ipakilala ulit kung sino ka,
Pagputol niya rito kaya natahimik ito. Napatikom ng bibig at tumango. Napatingin siya sa kanyang relong pambisig. You're early. Mag-alas 7:30 pa lang. Yes, sir. Sabi ko naman po sa iyo 5 AM nandito na ako, sagot nito sa kanya. Kumunat ang noo niya. Ganoon pa man ay hindi na siya nagtanong. Malimit ito na siya ang nauna pa sa kanya ang secretary. Nagkita na kayo ni Sandra? Yes po, sir. Magalang na sagot nito sa kanya. Napatango-tango si Raven. Did she show you around? Yes din po, sir. Ibinigay niya na rin po ang ID ko at ang mga kakailanganin ko for work. Good, mabuti naman kong. Ganon, ani pa ni Raven, sa kanyang isipan ay mukhang hindi naman masamang ito ang kinuha niyang secretary. And sir, naipaghanda na rin kita ng coffee, kaya sige na po pumasok na kayo at dadalhin ko na doon sa loob, sabi pa ng kanyang bagong secretary kaya naman ay tumalikod na siya at pumasok sa loob. Pagkapasok niya ay hindi niya inaasahan ang madadatnan. Bukas na ang aircon at mabango rin, mabuti naman at may pagkukusa. Umupo siya sa swivel chair at sunod nakita na pumasok ito at inabot sa kanya ang kape. Sir, here's your coffee, kagaya po ng gusto mong timpla, sabi pa nito kaya na-curious siya. Tinanggap niya ang kape at suminsem, ngunit hindi rin nagtagal ay mabilis niya iyong ibinuga. Tangina, kape ba ito o puro asukal? Bakit ang tamis? Ayoko ng asukal sa kape ko. Sigaw ni Raven kaya tila natuod ang dalaga. Please like, share, and subscribe. Thank you.